Tama mo na yung kaso na yan. Pagdating sa hustisya, hindi sagrado ang pamilya. Lihim na kinausap ni Mercedes si Diego kung saan sinumbat niyang nangako siya noon na pagkatapos niyang ibigay yung 10 milyon ay hindi na siya magpapakita pa sa kanya. Nangatwiran naman si Diego na hindi niya inaasahan na by development sa lugar at hindi niya inaasahan na mahukay nila yung kalansay ni Christine. Sabay inasar pa niya si Mercedes na parang kinakausap siya ni Christine na maliit ang 10 milyon na hiningi niya kay Mercedes na kailangan niyang padagdagan kaya sinampal siya nito. Sinumbat naman ni Diego na alam niyang madami siyang connections at gagamitin niya ang lahat ng yun para hindi ma-identify yung bangkay ng dalaga, pero pinamukha niya kay Mercedes na kilalang kilala niya yung bangkay, lalo na yung anak ni Christine na sikat dahil siya ang laman ng balita. Sabay tinanong niya na kung paano pa kapag nalaman ni Rafael ang buong katotohanan. Sabay sinaad niyang dahil sinampal siya ni Mercedes ay kailangan niyang dagdagan yung 10 milyon na binayad nito sa kanya, na hindi naman siya nagmamadali. Sabay tumawa pa ito kaya mas natakot si Mercedes. Habang galit na ang mga customers nila Melanie at Aling Nadia dahil wala sa focus si Melanie kaya matagal siyang mag-serve sa mga orders nila. Dahil sa kamamadali niya ay natapon niya sa mesa ang mga sabaw kaya nadumihan at nabasa yung isang customers nila na mas lalo itong nagalit sa dalaga na tinapunan din niya ng sabaw na kahit humingi na ng tawad si Melanie. Dahil sa ginawa ng customers nila ay nagalit si Aling Nadia sa ginawa nito kaya sinabunutan niya ang pinalayas ang customer habang nagsisisigaw naman ito sa kanila na hindi na siya babalik doon, na wala silang kaalam-alam na kinukuhanan sila ng video ng isa pa nilang customer. Binisita naman ni Rafael si Eleazar kung saan sinaad niya sa tito niya na gusto niyang itama ang lahat ng pagkakamali nila, na gusto niyang maging ligtas pareho sila Moises at Justine. Sakto namang dumating si Danica sa mga sandaling yan na agad siyang kinumusta ni Rafael. Agad namang sinabi ni Danica na pinapapirma siya ng form, na agad namang tinanong ni Rafael kung pumayag ito, pero sinaad ng dalaga na gusto nang itama ng papa niya ang lahat ng pagkakamali niya kaya alam niyang lumalaban ito at hindi siya bibitaw. Nang ipapaliwanag ni Rafael na mas magiging madali sa papa niya ang sinasabi ng doktor, pero umangal naman ang dalaga, sabay sinumbat niyang hindi na sila makapagantay na mawala ang papa niya, na agad namang sinaad ni Rafael na ayaw din niyang mangyari ang bagay na yun, lalo't wala naman siyang kaalam-alam na plano lahat nila Jaime at Dr. Harvey na palabasing wala ng pag-asa at hindi nabubuti pa ang kalagayan ng presidente. Binili ni Rafael ang dalaga na alagaan din niya ang sarili niya, sabay umalis na ito. Pagkalabas ni Rafael sa ICU ay unti-unting dinilat ni Eleazar ang kanyang mga mata, kaya natuwa si Danica na agad-agad niyang tinawagan ang mga nurses. At nang papalabas na si Rafael ay saktong pinaging nila si Dr. Santos na kailangan niyang mag-report sa ICU dahil gising na ang presidente. Nagtakbuhan na din ang mga nurses sa mga sandaling yan sa tuwa na maging si Rafael ay napabalik sa ICU para tignan ang kalagayan ng presidente. Habang maa-identify na ni Agent Anthony na ang bangkay na nahukay sa site ay walang iba kundi si Christine Malonzo, pero sasabihin siya ng head niya na kailangan na niyang bitawan ang kaso dahil ito ang utos ni Jaime sa kanila. Madudoble ang paghihinagpis nila Mang Estong at Grace kapag nalaman nilang ang taong pinakamamahal nila na inaantay nila ang kanyang pagbabalik ay tuluyan na palang wala ng pag-asang makasama nila dahil patay na ito. Maging si Rafael ay magluluksa dahil malalaman niyang ang babaeng pinakamamahal niya hanggang noon at hanggang sa mga sandaling yun ay wala na pala. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado
dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.